Hello guys, good morning to all of you. Hello. Ito na naman tayo sa ating dating gawi, no? Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Isa-shout out natin yung mga staff ng Shell ng Binyan, okay? Pagsangan, okay? Shout out sa inyo guys. Okay, kina Ate Rose, no? Kina Ma'am Rose, tsaka yung ating mga subscriber dyan, mga gandang ano naman kayo, likes kayo and then mag-comment para palagi ko kayong mag-communicate, no? And then doon sa palagi din sa notification bell, meron doon notification bell, pindutin niyo yun, tapos yung all para at least lahat ng mga videos natin na gagawin ay dadaan palagi sa inyo. Nanonotify kayo. Okay? So, like and share guys. Comment below. Yun. Actually, ano na tayo guys? 930 plus, no? So, 60 na lang. Something. Monetize na ang inyong calendars. So, maraming salamat sa inyong lahat, no? Kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako mag-monetize. Hindi po maka-usbong, unad, at hindi po makikilala si Wanderers, si Wanderers Motovlog TV. Okay? So, yung pa man, for a matter of 2 years na tayo yun mag-struggle, no, sa kung ano mga content ginawa natin para lang tayo ay makakakuha ng mga kaibigan. So, lahat na yun ay maraming salamat po sa inyo mga aking mga solid ka-wanderers, mga solid viewers. Okay? So, lalo na ating mga OFWs. So, magandang hapon o tanghali man dyan sa inyo, no? Kung saan man kayo naroroon. Okay? Maging ang inyong mga pamilya. Hi! Shout out sa inyong lahat, sana nasa mabuting kalagayan kayo palagi at puno ng mga biyaya ng Diyos. So, guys, dito kasi may natatandaan pa ako yung versikulo, no? Na sabi na it's better to trust in the Lord than to trust unto man, no? And then marami mga pangako ang Diyos na kanyang ipinangako sa kanyang banal na kasulatan. Anong mga pangako niyon? Sabi niya, call unto me and I will answer thee. Nandiyan mo yung mga assurance ng, kasi once na ikaw ay follower ni Christ, okay, lahat ng mga benefits, di ba, sabi ko sa iyo, binigyan kayo ng authority to use, no, being a sons of God, okay, titulado kayo, mayroon kayong mga birth, na kayo ay mga anak ng Diyos. And that's the reason why He give authority o power to become the sons of God. So, yun. Kasi guys, dito, gustuhin mo man, no, na maniwala, maging followers ka na ng Lord, maging tagaturo ka ng Panginoon, preacher ka man ng Lord, ay kung hindi naman niya will, hindi niya kagustuhan, ay hindi po magiging sangkatuparan yon. Okay? Tulad sa atin, okay? For a matter of 80s pa lang, no? Natawag tayo to learn, no? Ng mga knowledge ng Panginoon, how to join, no, how to stay, okay, of the will of God. Maraming mga sa atin, okay, na dapat alam natin bilang tayo Kristiyanos, no. So, yun, kasi ang Diyos ay may mga pangako siya dun sa kanyang mga followers, okay, na kailangan
na iyon ay talagang tinutupad ng Panginoon. Okay? So, isa ako sa napangakuan ng Diyos. Nabi ko naman sa inyo, hindi naman na kami mahirap, hindi rin naman kami mayaman, no? Then, wala, ang trabaho ko, kain, tulog, basketball, ganun lang. No, binata. Okay? Napakalaking deal sa amin no, ng basketball dahil siyempre may mga estudyante nangangarap kami makapasok sa PBE. Kaya ganun ka ginto ang larong basketball sa amin noon. By the way, nang nakilala ko ang ating Panginoon, ano ko na sa inyo yun guys, no? Naikwento ko na ata. Pero to recall, no? Nakilala ko siya through my mother. My mother kasi aktibo sa mga, dati mother ko is, she's a very solid Catholic believer, no? Talagang solido yun. Okay? Ngunit dumating ang panahon na ang aking mother is tinawag ng Diyos because hindi naman tayo ang mayroong kapasidad para tumawag, gustuhin ng pag-servisyo ng Diyos. Sabi niya, you are not choosing me but I choosing you. Okay? Hindi kayo pumili sa akin, ngunit ako ang pumili sa inyo. Okay? Napaka na salita nyo, no? Na napaka malaking tawag noon. Kasi imagine mo, tawag no? Na ako kasi merong tumunog na tunog ng king cobra, yung nakikita ko sa YouTube. And then nakita ko yung dito, logic dito, no, na hindi tayo ang pumipili sa Diyos, but siya ang pumili sa atin. Okay? Out of billion of human race, no, but He chose us. Okay? Pinili niya tayo. Isa tayo sa napili niya, a chosen generation. Okay? Imagine mo yun. Okay? So, from now on, guys, andito tayo ngayon sa portion ng namumuhay tayo sa Kristyanismo. Okay? So, we need to stay in the will of God because once na tayo ay lumihis, ay hindi ka naman pipigilan, no? Naalala nyo yung parable of prodigal son? Okay? Kung inyong yun, hindi po pinigilan ng Diyos yung kanyang anak ay okay, ng hari ang kanyang anak, yung mayaman na tapos pinahayaan niya. In fact, kinuha na nga niya yung kanyang kaparte sa kanilang kayamanan. Okay? Sabi nung recall lang tayo, sabi ng yung anak na maalibugho, no? Okay. Father, kukunin ko na yung aking mana habang buhay pa ako, mas maganda pa pakinabangan ko. Kaysa wala namang saysay dito, dito ang gagawin ko dito, ginagawa mo lang kaming mga tagapag-alaga ng mga hayop. Adi yung ama dahil mabait, sige na,
bibigay ko na sa iyo. Dalawa lang ang kanyang anak. Okay? So, sa madaling salita, ibinigay yung kanyang kaparte ng kanilang ari-arian pagkatapos naglayas na yung isang anak na si Wail. Sa paglalayas niya, lahat ng buhay makamundo ay tinikman talaga niya. Okay? Tinikman niya. In the sense na marami siyang pera. Dahil kinuha na niya no? Ang kayamanan kung mayaman ang pamilya nila, edi tatiin lang naman yun sa 3. Okay? Edi malaki-laki ang kanyang laki-laki ang kanyang baga napagmanahan. Okay? So ngayon, ang ginawa, naglayas, nagpunta sa mga kasyudaran. Okay? Kumbaga, inanon niya yung kanyang sarili, paano mag-enjoy sa mundong ibabaw. So, yun. Until such time na naubos yon. Naubos sa kagagastos. Okay? And then, ang nangyari, napilitan siya magtrabaho. Kasi pag hindi siya makakapagtrabaho, hindi siya kakain, magugutom siya. Samantala doon sa kanyang pinagtrabahuan, dahil wala naman siyang aral, nagtrabaho siya pero mahirap ang trabaho. Anong trabaho? Ang trabaho niya ay tagapagpakaalaga din ng mga hayop, baboy, okay? Farm. Yan ginagawa, pag nagpapakain siya ng dahil nagugutom na siya, kaya lang magtrabaho muna siya bago kumain. Doon. Ang nangyari, kumakain siya ng mga pagkain, baboy, yung mga sira-sirang prutas, hugasan lang niya yun. Minsan, na-realize niya, dumating sa punto na ang tao talaga ay nakakapag-realize. Na-realize niya na, tika muna, ano ba itong kabaliwan na nagawa ko dahil sa amin? Itong kinakain ko, pagkain din ito ng hayop, hindi ito kinakain, hindi ko kinakain ito doon sa amin. Magagalit ang aking ama. Okay? Yan ang kanyang So, napagtanto niya na, kaya't makabalik ako? No? Makabalik ako para at least, yung hingin na ako ng pasuri sa aking gulang, sa aking ama. At napag-desisyonan niya, yung dumating yung punto ng kanyang pagsisisi, no? Kasi sabi ng mga matatanda na ang pagsisisi ay palaging nasa hulihan. Okay? Okay, doon sa bandang yun ay ako agree, no? Pero hindi ako agree noon. Ang pagsisisi mo ay once na nagawa mo muna, no? Hindi pagsisisi yun. Okay? Or pagsisisi man, pero talagang tinikman mo muna. Okay? So ganito, napag-isipan niyang umuwi sa kanila. Hari ako doon, tapos prinsipe ako doon, tapos dito, kain lang ako ng ganito. Dahil wala naman siyang aral, hindi siya in-entertain ng mga mayayamang mga tao. Okay? Siyang aral. So sa madaling salita, guys, napag-desisyonan niya talagang umuwi. Okay? Pag-uwi niya, siyempre may mga daan siguro na bundok-bundok. Kasi paradise din man yun sa kanila, no? Kasi maraming lupain. Hektarya-hektaryan lupain nila. So, nang malayo pa siya, natatanaw na pala siya ng kanyang ama. Okay? Ganong katalas ang mata ng ating Panginoon. Oras na ikaw ay magbalik loob sa Kanya, humingi ng tawad sa Diyos, at gawin mo siyang hindi spare part,
spare tire ng katulad ng spare tire ng jeep, gagawin mo siyang ano, no? Diyos at tagapagligtas ng buhay. And then kayang i-search ng Panginoon saan ka man lupalop sa mundong ibabaw once na naisipan mo na magsisi. And that's the time na pwede kong sabihin sa inyo na dumating din ang time na ako'y nagsisi sa mga kasalanan na makamundo din. And then God, the Spirit of God, no? Andun agad. Okay? Because when I saw my pastor, together with my mother, buhay pa mother ko noon, they lay hands on me. Okay? Nang naglilihan sila while they are singing, no? And start praying the pastor. It is Bishop Ben Padrigues today. Okay? He is my mentor. Okay, he's now on CIK Church, no? So, yun. So, ang nangyari, guys, they lay hands on me and then they pray. Then while they are singing, no, starting my eyes tumutulo na pala ang aking luha, sipon. Okay? So that time nakikita na pala ako ng Diyos. The Spirit of the Lord came upon us. It is a miracle, no? Because I am not choosing God, but He choosing me. Okay? After that, guys, nang nagkinos niya kami, ako, so doon ko na ramdaman na mas matindi pa pala ang pagmamahal ng Diyos kaysa pagmamahal natin. Yung caring natin at saka love is limited, while the caring and love of God is unlimited. Okay? So, nakita niya kung gaano karaming pagkakamali ng nagawa ng isang tao. But, sabi niya, your sins and iniquities I remember no more. So that's why sabi ko, oh God, you are the God of miracle. Because it is a miracle that isa ako sa napili mo. Okay? So malaking karangalan para sa akin. Okay? Hindi lang yung nagtapos ng ganun. Okay? Dahil ako young people noon, no? A month lang, may nagbukas ng Bible school. Malayo yung lugar namin. And then, they came like a hurricane. Sabi, you're invited to join us in this Bible school. It's a big blessings to me. Okay? Because a prosperous Bible school, okay? In every meals namin, mayroon siyang 4 na ulam. And yung panglima doon, yung panlima ay yung panghimagas. Guys, from 7 a.m. to 12, then 6:30 p.m. Ganun ang ano namin. Okay? So hindi ka maghahanap ng merienda because nang nalaman namin, no, itinuro din nila na man is a spirit. That's the reason why sabi ng Diablo, kung anak ka ng Diyos,
tumalon ka, di ba? Tinutokso. Kung ano ka, gawin mong tinapay itong itong bato. Kung ikaw ay nagugutom, sabi ng Panginoong Hesus, man shall not live by bread alone. So, may pangharang siya palagi kay Diablo. So, butata palagi kay Diablo, no? So, yun. And after that, na-sustain namin out of 50 student, okay, doon sa Bible school na yon, 25 na lang kaming nakagraduate. Tingnan mo yung pagsubok. Okay? And after that, nang napaka-bold namin nung nasa Bible school, no? Okay? Naladlaran kami ni Delilah noon, hindi niya makuha-kuha. But, once na tumigil ka sa pananalangin, doon napasok ang kapangyarihan ni Diablo. Kasi, sabi sa Book of James o Peter, pray without ceasing. Okay? Manalangin ka palagi. Okay? Because the evil is look like a roaring lion seeking whom he may devour. Umiikot-ikot ka lang, pinaikot-ikutan ka lang ni Diablo 24 hours a day. Once na mayroon siyang madadaanan, lulusot yun. Okay? So that's the power of the devil, is deceiving many people. Okay? And then isa ako sa na-deceive din ni Diablo. After ko sa Bible school, I handle a church, no? And then little one, no? Little. Nag-start siguro mga 10, and then nag-20, 30, 40, hanggang 100, 200, mga ganon, no? Ang church. Because masarap yung mensahe palagi ng Diyos. Hindi yung mga nasa lata-lata o mga noodles lang, hindi. If sinabi ng Diyos, pakainin mo ang aking flock, no? Feed my flocks. Kailangan pakainin mo yun. Dahil accountability mo yun once na humina ang kanilang mga pananampalataya. Okay? Naranasan ko yung pangbabato. Para mga bato, mga adik na mga lasing pa. Okay? And then I prayed to the Lord. Lord, cover us with your blood, that stone cannot harm us. Okay? Nako, parang may clouds yung yung open air namin. Naglalagato ka ng mga bato, lalayo lang sa amin. Okay? So, doon pa lang nagpe-perform ang power ng Lord, ang kanyang mga promises na hindi niya kami pababayaan. That greater is He, okay, na nasa amin than He na nandadan sa mundong ibabaw. Okay? Yun, guys. Kasi kung ang ating pananampalataya sa Diyos ay hakbaw lamang, it means hakbaw, Christian lang tayo, yan, gumagapang ang inyong mga kaluluwa. Your spirit gumagapang dahil puro mga malnourished. Okay? So that's the reason why maraming Kristiyanos ngayon talunan. Okay? Tingnan mo, mag-ano yun sila. Tingnan mo, pakinggan nyo mabuti, kahit i-record nyo. Mayan sila ay mag-preparation worship. Hindi maganda pakinggan sa mga tinga. Parang mga batungaw na, yung mga manggugulo lang sa mga kagilid-giliran. Mga ganon na. Tuwang-tuwa si Diablo, no? Yay! Hindi nakakapag-touch, no? Ng mga kasi lalo na mga kanta nila, pabalik-balik lang yun, every Sunday. Pagbalik ng Sunday, yung pa rin na. Hindi natin sila minamaliit, no? But dahil kasalanan din yan nila, being a Christian, wala naman tayong magagawa dyan kundi ipanalangin na lang sila. Okay? Panalangin. Pero hanggang kailan? Okay? Makukubiran panalangin kung sila mismo ay hindi gagawa ng mga paraan
mga paraanis para sila ay mangibabaw sa mga kapangyarihan ni Diablo. Okay? Tuwang-tuwa si Diablo dito. Pag ikot ni Diablo, akin yan. Sabi ng Panginoon ay oo nga, no? Okay. Ayan, nakakarinig ka ng Kristo sa bungan, no? Nakakarinig ka ng salitang Kristo, akin yan. Yung sila nagpapataya. Ang tawag sa kanila, Kristo. Okay? Mayroong nadaanan ng fellowship, no? Christian full gospel na nakalagay, no? Naku. Tamang-tama, siguro magno-November yung yung masquerade ball ay may party, no? Dumalo yung maraming dumalo. Yung isa may dumalo, may contest kung sino ang medyo best in uniform, ba yun ang mananalo. Laki ng premyo. Laking premyo ni Diablo. mayroong damit ng parang unggoy, no? Parang matching, tapos pulang mata. Okay. Ang problema naman noon ay biglang umulan, umambon. Napilitan siyang sumilong doon sa mayroong pilok-pilok ng mata nung bintana nung simbahan-simbahanan, no? Tamang-tama pala ay itinuturo ng pastor naman ay ang satanismo. Ano ba daw mga kapatid, ano bang itsura ni Diablo? Ang pastor, ang itsura ni Diablo ay tamang-tama dumungaw naman. Kasi siyempre natatakot din naman yung dumungaw sa bintana, nasilip siya nung isang membro. Andito po si Diablo. Takbuhan. Ngayon, sa takot naman yung nasa labas na nasilong lang, pumasok na siya. Panakbo na rin siya habang tumatakbo. Paikot-ikot sa may pulpito, sa mga upuan, paikot-ikot. Napagod na yung pastor. Sabi ng pastor, Satanas, Diablo, Diablo, huwag mo kaming patayin dahil kami naman ay sayo. Tawanan yung mga membro. Tragis kang pastor ka. No? Di ka pala pastor ng Diyos. Ikaw pala ay pastor ng Diablo. Okay? Dahil nung sinindihan ng ilaw, nakita na sumilong lang po ako rito, mga kapatid, dahil na ulan. At ako'y naka-costume ng gorilla at mapula-pula mata. Yun ang costume ko. Yun, natanggalan ng pero yung pastor, parang binuhusan ng yelo. Okay? Dahil sa bibig niya nang siya ay dinalapitan na ay hindi naman daw siya, wag daw siyang patayin dahil siya naman ay kakampi ni Diablo. So, doon mo makikita yung mga plastic na matatawag natin plastic na mga Kristiyanos. At the same time, dahil wala ang pagkain ng kanilang man shall not live by bread alone, guys. Dahil in the book of Genesis, sabi doon, let us make man in our own image, and God is a spirit. And that's why we are also a spirit. Mayroon tayong katawan, mayroon tayong soul, mayroon tayong espiritu. Okay? Ang ating espiritu nakapasok, nakaloob dito sa ating lupang pangangatawan. If we die, pag namatay ang tao, kahit gutay-gutayin mo pa yan ng sugat, hindi yan mag-aaray. Bakit? Wala na po, patay na. Hindi po automatic po doon yung kanyang espiritu ay lalabas dito sa vessel na ito. This is only a vessel, guys. If we died, we back to dust. Babalik tayo sa alikabok. And that is what the Bible says. Okay? Kasi tayo, kung puro naman lang tayo salvation ang turo natin, naririnig natin puro salvation, pagpakamatay ni Kristo, isa lang yun. Isang beses lang nangyari 2,000 years ago na. Bakit hindi tayo usbong, hindi tayo uunlad sa pananampalataya? Dahil nakagapos tayo doon. Ang ating mga
mga ministro ay nakagapos. Anong sabi? Huwag mo akong patayin, Diablo, dahil ako naman ay para sa iyo. Diba? Doon natin makikita kasi once na ikaw ay hinirang, pinili ng Diyos para maging isang tagapagpakain ng tupa ng Diyos, ay mayroon kang dunong, mayroon kang banal na Espiritu Santo, mayroon kang conviction, mayroon kang tinatawag na malalayo pa lang, alam mo na may vision ka na. Okay? Alam mo na, isang titig mo lang sa tao, alam mo kung nagsisinungaling yan at hindi. It is given by the power of the Holy Ghost. If we know how to communicate that God, anumang darating sa inyong mga pagsubok ay inyong malalampasan. Wala po tayong ibang lalapitan ng mga santo kung anuman, dahil yan ay mga kahoy lamang na ginawa ng mga kamay ng mga tao. Anong sabi sa Deuteronomy? Na hindi ako ay isang silosong Diyos. Ayaw kong makikita kayong nagpupuri at nananalangin sa mga Diyos-Diyosan. So yun. And then, dahil tayo ay nandilito ngayon under by the sa umbrella ng Panginoon. So, kailangan nating pauswagin ang ating alam, dunong. Anong sabi niya? Study to show yourself approved unto God. If you study, you are assuming na you are not hindi ka nagpapasikat sa mga tao. It is approved unto God, not unto man. Okay? So, yun. Kung ikaw, asang ka man sa departamento ng iyong pananamantala sa serbisyo, ay palagi kang protektado ng Diyos. Okay? Kapatid, kaibigan, sinabi ko naman sa inyo na nagkakaroon lamang tayo ng improvement sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng saan ba nanggaling ang pananampalataya. Faith comes by hearing, and hearing by the words of God. Hallelujah. So yun mga kapatid, okay? Na kung gusto mampunin yung umunlad, umusbong ang yung pananampalataya, okay? Learn and study. Okay? Hindi magbasa. Kasi ang pagkain ng espiritu ay spiritual food. Okay? Hindi noodles, hindi sardinas, hindi gardenia, hindi kung ano naman. Okay? It's spiritual food. Okay. You are, sabi ng Biblia, God is a spirit. Let us worship Him in spirit and in truth. 2 or 3 that gathered together in His name, He is in the midst of them. That's why, don't lean your own understanding. Ask the power of the Holy Spirit. How God give us this authority, this power that you say in this Bible in John chapter 1 verse 12. What it says? That but as many as receive to Him, to them He give power to become the sons of God. If I say this mountain, move, it shall be happen. Why? I have the power of God. Okay? Makikita niyo mga kapatid kung bakit may mga pulo tayo sa gitna ng dagat. Dahil maraming Christian na nagsabi, this mountain has been moved and be removed. You see? No, I'm just joking. So mga minamahal, ito na siguro yung time na umusbong naman ang inyong pananampalataya. True believe that there is more than powerful
He is greater than me, sabi ng Panginoong Hesus. Try to hingin nyo, no? Magpabaptize kayo sa banal na Espiritu Santo. And it's easy, no? Easy. Sabihin mo lang, Panginoon, I want to become a baptized of the Holy Ghost. Okay? Because in the book of Acts, as I said, no, read the book of Acts. Basahin po ninyo yung whole books of Acts. Makikita nyo yung miraculous, yung milagro ng Diyos na naiiba doon sa gospel. Okay? Why? It is the power of the Holy Ghost. Even Jesus says that He is greater than me. Okay? So guys, thank you so much guys. Please be alert, no? In Jesus' name, amen.